I'm sure mag-agree po kayo sa akin na sa panahon po natin ngayon, napakaraming distractions ang umaagaw ng oras natin. Sa cellphone pa lang, ubos na po ang oras natin. Marami nga, mainit ang ulo eh. Hindi mo makausap ng matino kapag walang load ang cellphone. Yung iba naman, kahit hindi kumain, basta lang may pang-load. Nasa cellphone kasi ang Facebook, ang TikTok, video games, movies, mga vloggers, mga influencers, balita at marami pa pong iba. Na sa totoo lang, kung hindi po tayo magiging maingat, mauubos ang ating maghapon na wala tayong nagagawa. Hindi natin nabibigyan ng pansin ang asawa natin, ang mga anak natin, ang mga mahal natin sa buhay. Maging ang trabaho natin, napapabayaan natin, ang pag-aaral ng mga estudyante, napapabayaan din. Hindi na tayo nakakapag-pray, nakakapagbasa ng Bible at marami pang mas makabuluhang gawain na hindi na natin nagagawa. Ang malaki pong labanan ng Christians at disciples ngayon ay hindi yung persecution o pag-uusig. Ito po ay distraction o pagkaabala. Yes, maraming Christians ang mabubuting tao, mga busy, active, ngunit spiritually ay payat, malnourished. Sumusunod tayo kay Jesus, ngunit sa isang iglap, naaagaw na po ang attention natin. Ang divided heart ay nagdudulot ng mababaw o malabnaw na pananampalataya. Sa atin pong magulong mundo, maliwanag ang isang bagay na sinasabi po sa Psalm 27. Hindi po marami ha, isa lang. Nang isulat po ito ni King David, bagamat siya po ay napapaligiran ng mga kaaway, kaguluhan at responsibilities, isa lang po ang naging prayer at hangarin niya. Ang Psalm 27 ay hindi po isinulat sa isang seminaryo, kundi sa isang battlefield. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin itong bigyan ng pansin. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Single-Minded Disciple. Basahin po natin ang ating text mula po sa Psalm chapter 27 verse 4. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in His temple. Ang Psalm 27 ay sinulat po ni David sa panahon pong matindi ang banta sa kanyang buhay ng kanyang mga kaaway, including King Saul. Bagamat malalim at malago na si David sa kanyang pananampalataya, hindi pa rin po siya exempted sa mga pagsubok at problema. Dito pa lang, may tinuturo na po sa atin ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng comfort sa gitna ng ating mga pagsubok. Sa verse 4, hindi humihingi si David ng kaligtasan, blessing o tagumpay. Ang hinihingi niya ay ang presence ng Diyos. Ipinapakita po ng Psalm 27 ang isang malalim na katotohanan. Ang Diyos mismo ang gantimpala ng ating pananampalataya. Hindi blessings, hindi po breakthroughs, sigad lang, wala na pong iba. Now, let's go to point number 1, the priority of one thing. Psalm 27:4a says, "The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most." Now, yung salita pong one ay Hebrew word na ekad, nang ibig pong sabihin ay singular, united, undivided. Si David po ay nakatuon sa iisang hangarin. Yun naman pong salitang ask speaks of humble dependence. Yun naman pong seek means to pursue earnestly, relentlessly. So hindi po ito isang casual na prayer. Ito po ay isang focused prayer. Madalas kung aaminin lang po natin, idinadagdag o sinisingit na lang natin si Jesus sa ating pong buhay eh. Salit na siya ang dapat nating gawing center ng ating buhay. Ang discipleship po ay hindi si Jesus at iba pa. No. Sa discipleship po, si Jesus ang una, si Jesus ang sentro, at si Jesus ang supreme o pinakamataas. Now, imaginein mong may dala kang kompas. Lagi itong nakapoint saan? Sa north. Kahit saan ka pumunta. Tama? Ngayon, maaring marami kang interest, marami kang responsibilities, marami kang pinagkakaabalahan, maraming distractions. Ngunit tulad po ng compass, meron ka lang isang tunay na north. Kapag nawala ito, maliligaw ka. Ang north po ni David ay Diyos mismo. Dapat ganun din po tayo. So kapatid kaibigan, kapag ang Diyos ang ating deepest satisfaction, ang pagsunod ay hindi nagiging obligation. Ang pagsunod ay nagiging kaligayahan o joy na natin. Now, point number 2, the passion to dwell with God. Sa Psalm 27:4b, nakasulat po, is to live in the house of the Lord all the days of my life. Hindi po maaaring tumira ng literal si David sa tabernacle dahil isa itong sagradong lugar ng pagsamba at tirahan po ng presence ng Diyos. Hindi po ito isang pangkaraniwang tirahan para sa mga tao. Tanging ang mga saserdote lamang po ang pinapayagang pumasok sa mga partikular na bahagi.
at para lamang ito sa pagganap ng mga reliyosong tungkulin. Hindi po ito tungkol sa geography. Tungkol po ito sa relationship. Now, yung salita pong live ay galing po sa Hebrew word yashab. Nang ibig pong sabihin ay to dwell, remain, abide, settle down. Ang house of the Lord naman po ay sumisimbolo sa manifest presence ng God in the midst of His people. Hindi po panandalian at paminsan-minsang pagbisita lang ng Diyos ang gusto po ni David. Ang gusto niya ay palagi ang pananahanan. Sa Psalm 84 verses 1 and 2, it is written, "How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God." Now, ang Psalm 84 po ay sinulat ng sons of Korah. Mga worship leaders po sila na nakaunawa sa presence ng Diyos. Bilang mga disciples po ng ating Panginoong Yesus, dapat nating iwasan ang pagiging Sunday-only Christians dahil ang tunay na pananampalataya ay isang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi dalaw po ang gusto ng Diyos, ang gusto niya ay pusong nananahan. Point number 3, the purpose of beholding His beauty. Now, Psalm 27:4c says, "Delighting in the Lord's perfections and meditating in His temple." Now, ang salita pong delighting or beholding ay galing po sa Hebrew word na chaza, na ang ibig pong sabihin ay to gaze, to look attentively, to perceive with understanding. At ang salita pong beauty ay galing naman po sa Hebrew word na noam, na ang ibig pong sabihin ay pleasantness, delight, sweetness, graciousness. Attracted po si David sa kung sino ang Diyos at hindi lang sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Doon po sa book of 2 Corinthians chapter 3 verse 18, it says here, "So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image." Nagiging katulad mo ang iyong pinagmamasdan. Hinuhubog po tayo ng mundo dahil sa walang tigil na pagharap natin sa mga bagay-bagay. Hinuhubog naman tayo ng Bible sa pamamagitan po ng banal na pagninilay. Ang isang bata ay unti-unting nagiging katulad ng kanyang magulang sa pagsasalita, paglakad, at pagkilos, hindi dahil sa itinuro ito sa kanya, kundi dahil sa nagagaya niya. Dahil sa lagi silang magkasama. Gayun din naman, ang isang disciple ni Jesus ay nagiging katulad niya dahil sa pananatili niya sa presence ng Diyos. Point number 4, the fulfillment of this desire in Jesus Christ. Si David po ay nananabik sa presence ng Diyos. Subalit meron tayong higit pa na naranasan kaysa sa naranasan niya. Doon po sa book of John chapter 1 verse 14a, nakasulat po, "So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness." Ang mga salita pong made His home ay literal na nangangahulugang tabernacled. Tayo po ay nilikha upang manahan sa Diyos. Ngunit tayo'y napahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Ang puso natin ay nahati, na-distract at naging suwail. Tayo'y naging makasarili. Si Jesus Christ po ay nabuhay perfectly. Ang puso niya ay hindi divided. Ang pagsunod niya ay hindi nagbago. Ipinako siya sa krus, bitbit ang ating mga kasalanan. Siya ay namatay, inilibing, ngunit muling nabuhay. Dapat tayo ang naparusahan. Siya ang naging substitute natin para makapanahan tayo sa presence ng Diyos. Now, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang umaagaw ng aking attention at affection para sa Panginoon? Ano ang humuhubog sa aking isip ng higit sa salita ng Diyos? Ano ang kailangan kong baguhin para maging buhay at totoo ang Psalm 24 sa akin? Now, here are some practical steps. Una, reclaim your daily time with God. Dapat huwag mong mamadaliin yan. Ikalawa, fast from digital noise regularly. Thirdly, to center your life around worship, the Word, and prayer. And fourthly, choose presence over productivity. Kaibigan, maaring busy ka, maaring successful or popular, hinahangaan ka. Ngunit ang feeling mo, empty ka pa rin. Ang kaluluwa mo, tandaan mo ito, ay nilikha at galing sa Diyos. So sa umagang ito, iniimbitahan ka ni Jesus, "Come to me and I will give you rest." Magsisi ka at tumalikod sa iyong kasalanan. Manampalataya ka kay Jesus. Tanggapin mo ang iyong kapatawaran. Buhay na walang hanggan at walang hanggang pag-asa.
Nawa po may natutunan tayo sa atin pong ginawang pag-aaral. Magandang umaga po and God bless us all.